Magandang hapon. Ako si Jade at ngayon ay tatalakayin natin ang disaster risk mitigation. Ano nga ba ang disaster risk mitigation? Ang disaster risk mitigation ay isang konseptong tumutukoy sa permanenteng pag-aalis o pagbabawas ng epekto at panganib sa pamamagitan ng naaangkop ng mga pamamaraan. Upang ganap na maiwasan ang paglala ng sitwasyon, dapat itong isagawa bago mangyari ang isang sakuna o pangan. Ang mga halimbawa ng mga konsepto na matagumpay na naipatupad ay kinabibilangan ng itawag itong Red River Floodway ng Canada. Ang proyektong ito ay inilunsad upang maiwasan ang mapangwasak na pinsala na maaaring mangyari kung ang nakapaligid na lugar ay tatamaan ng malawakang pagbaha dahil sa malakas na pag-ulan. At yun ang kahulugan at konsepto ng disaster risk mitigation. Salamat sa pakikinig at ngayon naman tawagin natin si Lance Q para ipaalam sa ating kung ano ang climate change. Salamat, JJ. Tara at pag-usapan natin ang climate change. Ang climate change ay ang pagbabago ng klima o panahon dahil sa pagtaas ng greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. Nagdudulot ito ng baha at tagtuyot, nagkakaroon din ng mas maraming bagyo at pagbuhok ng lupa. Nagkakaroon din ng epekto sa kabuhayan ng tao, pagbaba ng produksyon sa agrikultura, at pagtaas ng bilang ng kaso sa iba't ibang kaunlaran. Ito ang ilang dahilan ng climate change. Polusyon, dala ng pagsunog ng plastic at mga karaniwang basura. Usok na nagmula sa sasakyan, planta, agrikultura, pagkakainin ng mga gases mula sa kalamitan at pagputol ng mga puno. Ito ang mga halimbawa kung paano mababawasan ang epekto ng climate change. Gawing tama ang pagtatapon ng basura at sundin ang mga patakarang naaayon sa solid waste management na pinapatupad sa inyong barangay. Gawing gabay ang reduce, reuse, recycle at resource conservation. Makipagtulungan sa pag-aayos ng kanal at karaniwang daan ng tubig. Magsagawa ng regular clean-up drive at iba pa. Ang pag-init ng daigdig o global warming sa Ingles ay tumutukod sa nararanasang pagtaas ng tatamtamang temperatura ng himpapawid at mga karagatan sa mundo nitong mga nagdaang dekada. Ang pagtaas ng antas ng carbon dioxide at iba pang mga greenhouse gases na resulta ng pagsunog ng produkto mula sa petroleum langis, pagpanot ng kagubatan, pagsasaka, at iba pang kagagawa ng tao ang mga pangunahing saging ng pag-init ng mundo. Sinasabing ang pagtaas sa pandaigdigang temperatura ay magdudulot ng malaking pagbabago kasama rito ang pagtaas ng karaniwang taas ng dagat at pagbabago sa dami ng mga pag-ulan. Ang mga pagbabagong ito ay sinasabing magpaparami sa dalas at lakas ng mga mapanirang kalagayan ng panahon tulad ng baha, tagtuyot, bugso ng init, bagyo at buhawi. Sinasabi ang pag-init ay makaka-apekto sa bilang at hindi ng mundo. Mahirap na iakibat sa ito sa partikular na kalagayan sa panahon sa pag-init. Maliit na bilang ang mga scientifico ang laban sa pananaw na ang gawa ng tao ang nagdudulot ng malaki sa pagtaas sa tulad nitong nakaraang panahon. Ngayon din, walang katiyakan na ang nakapahibot rito kung ganoong kalaki ang pagbabago sa panahon ang makikita sa darating na araw. May mainit na debate pangpolitika at publiko kung paano mapapababa o mababaliktad ang pag-init sa darating na panahon at kung paano haharapin ang mga problema nito. Ang katagang global warming ay isang tiyak na nagdudulot ng malawak na katagang climate change na tumutukoy din sa paglamig tulad ng nangyari noong Edad Yelo. Sa prinsipyo nito, neutral ang global warming sa dahilan nito, ngunit sa karaniwang gamit, kalimitang pinahihiwatig na may papel ang tao sa pag-init ng mundo. Ako si Jerry. Ako si Lance. Ako si Jerome. At dito nagtatapos ang balitang ito. Salamat po.